The Bible says, "These things have I written unto you that believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe in the name of the Son of God." 5 things that you should know if you are born again. If you are born of God, ito pong 1 John 5:13 to 20 will tell us at least 5 things that we should know, be certain. Okay, mga kapatid, ito po ay mga isinulat upang tayo ay malaman natin. Ang kaalaman ng isang tao ay kung hindi tayo magiging pilosopo, ang kaalaman ng isang tao ay galing sa kanyang experience. Kung ano yung nakikita natin, ano yung naamoy natin, ano yung naririnig natin, iyon ay nagiging parte ng ating kaalaman. At minsan, pagka narinig natin ay isang rumor, akala natin kaalaman na yun. Yung pala ay chismis lang. So, hindi rin tayo dapat pumapatol sa mga chismis. At gagawin na lang natin alam na alam mo. No? Tinatawag doon ay hearsay. Okay? So, yung alam natin ay yung direktang nakita natin, direktang na konfirma natin sa ating mga pagkatao, yung mga sense na binigay sa atin ng Panginoon. These are things which can be confirmed and it can be repeated over and over again, tested, repeated, totoo pa din. Halimbawa, no? Alam natin, halimbawa, na ako ay isang lalaki. Yun. Kahapon, merong gender reveal. No? Bagong style yan. Bata, nasa tiyan pa, ay nung nalaman nung magulang kung ano ba yung kasarian ng kanilang magiging anak, ay nagpa-party. At yung tawag nila ay gender reveal. No? Buti na lang dito sa atin ay male and female lamang ang choice ng gender reveal. Sa ibang bansa, lalo na sa Canada, ay blanco yung birth certificate. Oo, blanco. Kasi hindi pa alam ng bata kung anong gusto niyang maging gender. Ganun na ngayon sa ibang bansa. No? Hindi mo pwedeng sabihin male yan, female. Paano kung paglaki niya, gusto niya trans? O gusto niya ay non-binary or intersex? So, ang daming letters of the alphabet niya, no? LGBTQI, ABCDEFG. Dami yan. Kaya hindi M tsaka F lang. So, buti na lang dito sa atin, sa Pilipinas, at sana ay hindi mapamasa yung SOGI law, ay M at tsaka F lang. And I know that I am a male, and I know that I am Filipino. Yun. Saan ko nakuha yun? Narinig ko ba? Nakita ko ba? O, nakalagay sa birth certificate. At ilang beses na ako nag-apply sa PSA, yun pa rin lumalabas lagi. Male, Filipino, born 1960. So that becomes part of your knowledge. Sinabi ko rin yan sa nanay ko, totoo ba na anak niyo ako? Sabi ng mga mananahe, hindi niyo raw ako tunay na anak. Nakita daw nila, pinulot niyo ako sa basurahan. Kaya umiiyak ako noon. Ano? Sabi, nakita ka namin, pinulot ka lang ng nanay mo eh. Nakita ako ng nanay ko, umiiyak doon sa hagdanan. Bakit? Sino nagpaiyak dito? Kasi napulot niyo lang daw. Ako. Ayan. So naniniwala ka sa sabi-sabi kasi. Pero ang totoo, hindi, galing ka sa si St. Mary's ka pa nga pinanganak eh. Ayun. So, yun po ay knowledge. You know who is your father and mother. You know how to do things. You know your skill. You know how to use the computer. You know how to use the cell phone. So, those things are knowledge.
But without a solid basis, may mga tao that they can deceive themselves. No? Kitang-kita na nila yung sarili nila. Pag tumingin sila sa salamin, sila yung lalaki, sasabihin nila, babae ako. No? Or una-una yan, may pusong babae lang eh. Pero lalaki ako, pero may pusong babae. Pero itatago ko yan. Ngayon, bold na yung mga tao. No? Tawag nila doon, pagladlad. No? Yung reveal, gender reveal din. No? Pero talagang pinapamukha na nila sa atin. Kaya merong mga pride parade. Dahil hindi na sila magtatago. Hindi na sila magkukunyari. And this is their knowledge na they are people who is not what they see. Merong mga tao naniwala na sila ay Jews kahit sila ay Pilipino. Gentiles, pero ayaw nilang tanggapin sila Gentiles, sila Jew. Merong mga tao naniwala na sila ay dating prinsipe sa India. Yun. Yung mga naniwala sa reincarnation. No? Tapos nakita nila yung asawa nila, ikaw yung prinsesa ko noon sa India. Buti nagkita tayo ulit dito. Oh. Inagamit niya minsan technique sa panliligaw eh. Parang kilala kita. Nagkita na tayo in our previous life. Yun. We are meant for each other. So these are things which are fantasies of men, but they are turned into reality and knowledge because of false doctrine. At yung pinakauso ngayon, ano, na hindi totoo itong nakikita nating mundo because we are in a matrix. Yan. And I am Neo. Okay? So yun ay fantasy world na denying the truth. They are in denial of the truth. At ang tawag dyan ng Bible, ever learning but never coming to the knowledge of the truth. And bibigyan pa yan ng scientific back up. No? Eh, meron ng isang kausap ko ngayon, pinapilit niya na mahal siya ng aso niya. Sabi ko, hindi, mukhang mahal ka lang yan, pero hindi totoo. Walang pagmamahal, walang kaluluwa yung aso eh. Paano magmamahal yung aso? Eh meron ngang aso na akala niya mahal siya ng aso niya, bigla siyang kinagat. Oh. So, mahal ka pa rin ba nun? Oh. Hindi, nagkamali lang. Akala niya pagkain ako eh. Oh. Hindi nakakilala yun eh. So, wag nating ipilit na ang aso ay pwedeng magmahal. No? Pwedeng mukhang pagmamahal, pero hindi totoo. So, these are things which we know, but we ought to know because we have been born of God. What are the things that we ought to know because we are born of God? Number 1, sabi rito sa verse 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know. So, itong knowledge na to ay hindi base sa observation dahil hindi mo nakita kung paano ka na born again. No? Hindi mo nakita paano dumating yung eternal life sa'yo. Hindi mo nakita paano ka niligtas. Hindi mo nga nakita kung paano namatay si Kristo. Alam mo lang, base sa banal na kasulatan. Base sa kasulatan, ito na nga sinasabi na nga ni John, itong mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo. So, ang ibig sabihin ni John, magtiwala kayo dito sa sinulat ko sa inyo. Okay? Huwag kayong magtiwala sa inyong pakiramdam, sa inyong sa ibang tao na nagsasabing baka or hindi pa totoo na kayo'y may buhay na walang hanggan. Magtiwala kayo dito sa sinusulat ko sa inyo. So, nagtitiwala ba tayo kay John? Sa kanyang mga kasulatan?
na ito'y galing sa Diyos. Kung tayo nagtitiwala, ito ang kanyang sinabi. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo na sumasampalataya sa anak ng Diyos, sa pangalan ng anak ng Diyos, upang inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan. So, ang unang importante, sabi ko nga doon sa mga Muslim, sa Muslim, pagka ikaw ay nagbasa ng Quran, hindi ka magiging Muslim. Dahil kailangan Arabic. Kung Pilipino ka, ita-translate. Paano yon? Baka mali yung translation. Pero sa Bible, pag nagbasa ka ng Bible, pwede ka maging Christian, kahit nagbasa ka lang. Kahit walang scholar kang kaharap. Kahit walang pastor. Basa ka lang ng Bible. Kahit Book of John lang. Isang aklat lang. Hindi mo kailangan basahin lahat. With one book of the Bible, like Matthew or Mark or Luke or John, you will experience the grace of God. And it is possible that you will be saved and know the Lord Jesus Christ. But how does that happen? First of all, you must believe on the name of the Son of God before you know that you have everlasting life. And how do you believe in the name of the Son of God? It is by the power of the Holy Spirit. So, yan, andun yung supernatural component ng knowledge, no? Ang ating kaalaman bilang mga Kristiyano, ang ating kaalaman na tayo ay pinanganak ng Diyos, hindi yan nakukuha sa pangingisay or sa nakikita mo na may dumarating na maliwanag na umiikot-ikot sa kwarto mo. Or biglang nagbago yung kulay ng mundo. Walang ganon. Supernatural. At ibig sabihin ng supernatural, hindi mo ma-experience, hindi mo makikita sa sarili mong mata, sa tenga, wala ka marinig, may nangyari pala, pero hindi mo narinig. May nangyari na pala sa kaluluwa mo, pero hindi mo nakita. May nangyari na pala, pero wala ka naramdaman. Pag ang base mo ay sa pakiramdam, sa pakikinig, tapos nakita mo, maaring may ganon. Kasi sila Paul, ganon ang nangyari. Diba? May narinig sila, may narinig sila, may nakita siya. Liwanag. May narinig siyang tinig. Pero, hindi palaging ganon. Hindi palaging, lalo na sa atin ngayon, meron na tayong Bible, ang tawag sa atin is salvation is by grace through faith. So, it's faith. Faith is not something that's given to you by sight. We live by faith, not by sight. Faith is something that you can smell or something that you can feel. It is faith. Faith is the function of the soul. So, ang basihan natin ngayon is what we read. And we ought to believe what we read from Scriptures. Na merong nangyari sa atin na extraordinary, at itong nangyari sa atin na extraordinary because of our belief in the name of the Son of God, whose name is Jesus Christ, the Son of Mary, the Son of God. We know that we have eternal life. And that ye may believe on the name of the Son of God. Kita niyo yung circular way that it was proposed. Kayong mga sumasampalataya sa pangalan ni Kristo, meron kayong buhay na walang hanggan.
Sinusulat ko to sa inyo para malaman nyo, maging sigurado kayo, mayroon na kayong buhay na walang hanggan. At kaya ko rin para sinusulat to, para maniwala kayo sa pangalan ni Jesus. So, naniniwala kasi kayo sa pangalan ni Jesus, sinulatan ko kayo para maniwala kayo sa pangalan ni Jesus. Kita niyo yung circular? Kasi, faith develops more faith. Small faith develops into greater faith. And while maakyat ka sa mga bahagdan ng mas malakas na pananampalataya, nagkakaroon ka ng more assurance of salvation. Magkakaroon ka ng more reliance about eternal life. Hindi natin nararamdaman na meron na tayong eternal life. Sabi, you have. Not you will have. You have. Hawak mo na ang eternal life. Pag hawak mo, nararamdaman mo, di ba? Pag may cellphone ka, nagbabibrate. Pag nagri-ring, o naka-silent. Pagka hawak mo yung titulo ng lupa mo, kikita mo, nababasa mo, ando yung pangalan mo. Titled sa'yo. Pwede mong ibenta, pwede mong itago, pwede mong ipamana. So you have it. You have the skill. Anytime may tumawag sa'yo, kailangan ko ng service. You have the skill. You are confident that when you arrive, you know already how to make it, troubleshoot, repair, and finish, and you get paid. So those things, no? You have it. But what do you feel? How do you know you have everlasting life? Ano ang mga indicators? Meron bang nunal na tumubo sa ilong mo nung nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Meron bang nagkaroon ka ba ng mas mahabang balahibo? Wala. Basta, sinabi lang ng Bible, meron ka na yan. Andyan na yan. Hawak mo na yan. So ngayon, ang tanong, naniniwala ka bang meron ka ng buhay na walang hanggan? At dahil meron ka ng buhay na walang hanggan, ay dahil kay Kristo Jesus, dahil naniwala ka sa pangalan ni Kristo Jesus. The name is your eternal life. Parang dahil may ticket ka, sigurado ka makakapasok ka doon sa isang event. Now, our event is the great gathering in heaven. And our ticket is the name of the Son of God. So, yan yung unang-unang kailangan nalaman natin. Na kung born of God ka, dapat parte yan ng knowledge mo. Number 2, we know, ito, basahin natin. Verse 14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Yan. So, pangalawang knowledge na dapat ay meron tayong confidence, assurance, kung totoong born of God ka, alam mo na pag tumawag ka sa Panginoon Diyos, papakinggan ka niya. Yan ay binibigay sa mga Kristiyano. At may experience mo yan. Hindi yan nakasulat lang. It becomes an experience. So, why not? Tumawag ka sa Ama. Tumawag ka sa Diyos. And para ma-experience mo na, pinakinggan ako. So, na-experience na ba natin na nung tumawag tayo, pinakinggan tayo? Oo. Diba? That is a common experience. Kung wala ka pang experience na ganyan, kapatid, hindi ibig sabihin na unsaved ka o hindi ka born of God. Ibig sabihin lang yan, hindi mo pa ina-exercise
yung pananampalataya mo. Kaya, meron kang pagkukulang sa kaluluwa mo. Diba? Wala kang answered prayer pa na experience? You are deficient because you have not asked God. And therefore, He will not hear you. Maybe you are asking only your parents, or you are just asking people who have the power to give you for sure, physically. But you have not yet exercised your faith to talk to the invisible God and ask from Him something which is not possible for human beings to do. Let's try it and experience it and have a beautiful relationship with God because you are born of God. Oh, ang sabi, this is the confidence. Dapat meron tayong kumpiyansa, meron tayong kasiguruhan because you are born of God. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay talagang mananampalataya, ang kumpiyansa mo, ang siguradong mangyayari sa iyo, humingi ka kahit ano sa iyong ama, pakinggan ka niya. Yun. So, ngayon, alam natin that whatsoever we ask, number 15, verse 15, and if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Ayun. So, dapat marunong ka paanong humingi. Kung ano yung hihingiin. Hindi naman lahat dapat hingi ka ng hingi, kahit mali na yung hinihingi mo. Diba? Siyempre, pagka kasalanan yung hinihingi mo, hindi pwede. You will receive, pakinggan ka rin. Pero, ang babalik sa'yo, no. Hindi tama yan. Ba't mo hinihingi yan? No. Huwag kang hihingi ng ganyan. Lord, sana po, yung gumawa ng mali sa akin, sana mamatay na. Huwag kang hihingi ng ganun. Diba? Kailangan yung nasa tamang kalooban ng Diyos ang hihingiin mo. Hindi yung kontra sa kalooban ng Diyos. Dahil ikaw, ang humihingi kasi dyan, yung God principle na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi pwedeng yung flesh ang kumausap sa Diyos. Pag yung flesh ang kumausap sa Diyos, ang hihingi niyan, fleshly things. Dapat ang kumakausap sa Diyos, yung born of God na kaluluwa mo. Yun ang dapat alam mo alin dito sa parte ng pagkatao mo ang kumakausap sa Diyos. So we know that He hears us. If we know that He hears us, whatsoever we ask, we know. Inuulit lagi, we know. Ilang beses inulit dito yung word na alam natin that we have the petitions that we desired of Him. We know, we can use this knowledge that He hears us even for the sake of brethren who have sinned. Kasi meron ditong isang sabi sa verse 16, if any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask and He shall give him life for them that sin not unto death. May nakita kang kapatid, kasala, o nagkasala sa'yo, alam mo personally, huwag mong sabihin na, Lord, patayin mo na itong kapatid ko, nagkasala sa akin. Kundi life. Kung ikaw born again, you will not ask for death, you will ask for life. Yung witchcraft, yun asking for death. Alam niyo ba na, di ba, yung mga voodoo, meron silang voodoo doll. Tapos meron silang karayom. Pagkatapos,
Pagka may atraso, tutusukin nila yung lalagyan nila ng buhok. O, hindi ko na ituturo kung ano yung mga ginagawa. Mamaya, gawin nyo pa. No? Tapos tutusukin yun. Kakasakit yung sino yung nire-represent na tao nun. Meron pang isang nagkwento, no? Kinuwento sa amin ni Luz, kaibigan niya, inoperahan sa tiyan. Ay, ang daming buhok, tsaka pako. So, totoo na pwedeng ang demon ay, I don't know kung paano nilagay yung pako. Siyempre, physical yun. Baka merong isang hayop or na habang tulog siya, nakanganga siya, nilagay yun. O ang higher naman, talagang pinasok ng demon sa loob ng katawan. No? So, we don't know how to do it. We don't know how it happens. But we know that it has happened. Na nagkakasakit ang tao. Tapos, merong mga foreign objects na nasa loob ng katawan niya. So, that is the influence of the devil. And they pray. They pray for people to die. While the born-again people pray that the people who have sinned have to be given life. Yun ang prayer ng isang tunay na save. Ang prayer mo, sana ay makaligtas sa sakit ang kapatid na ito. So, pagpe-pray na Sister Gail, pagpe-pray na Sister Evelyn, pagpe-pray natin si Sister Lourdes, at kung sino pa ang may sakit, sabihin nyo sa church. Kayo mahiya. No? At ang church ay magpe-pray because this is a church of born of God people na pinapakinggan sa langit. Oh. Assured na tayo dyan pakikinggan tayo So, i-utilize natin itong kapangyarihan na binigay ng Panginoon, access na binigay ng Diyos, kaya sabihin nyo sa church, para mag-petition ang church for your sake. Huwag natin itago. Diba? At kailangan daw, ang prayer na yan, pag-pray ng church, if it is not a sin unto death. Kasi pag sin unto death, talaga mamamatay na yun. And we know na there are people who have a sin who is sin unto death. But we know that if a born-again person, kung ang isang tao ay born of God, ito naman ang sinasabi sa verse 18. We know that whosoever is born of God sinneth not. So, we do not sin unto death. Ang isang tao na born again ay hindi nagkakasala unto death. Kaya, ang ipagpe-pray natin sa Kanya is unto life. We do not sin unto death. He that begotten of God keepeth himself. Keepeth himself from sin. Hindi tayo nagpa-practice ng sinfulness. Yan po ang alam natin. Dapat ilagay natin sa isip natin yan. Kung tayo ay born of God, hindi tayo kagaya ng mga tao na may relihiyon, pero patuloy sa kasalanan. Diba? Alam natin na may mga relihiyon, yung relihiyon, ginagamit lang nila para pampaswerte. Diba? Sino yung mga pupunta sa baklaran? Inanang laging saklolo. Para sila maging masaklolohan. At bakit sila namamanata tuwing Wednesday? Ba't traffic sa baklaran tuwing Wednesday? No? Ba't sinutupad nila yung panata na yon? Kasi natulungan sila sa negosyo. Natulungan sila sa sakit. Kaya tuloy nila yon.
But tuwing January 9, ang sikip-sikip sa Quiapo, may namamatay pa. Nag-uniform yung mga tao ng pula. Bakit? Kasi panata nila yun eh. Tuwing mahal na araw, may namamanata. Natulungan sila eh. See? So it's parang, dahil natulungan mo ko, eto gagawin ko. Pero hindi ganon ang tunay na mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya, we are born of God, and therefore, we do not sin. Pagkatapos ang tawag doon, penitensya. Ng mga naggaganyan, penitensya. Anong susunod? Inuman. Di ba? Tapos na, pare. Oo nga eh. Dami ko. Ito, masyadong hataw kanina. Suntukin kita eh. Inuman na. Yung iba, di ba? Dahil malakas sila, may mga armas sila sa kanilang church. At pumapatay sila doon sa mga taong nakakatunggali ng church nila. So patuloy sa kasalanan, pero may relihiyon. Ginagamit yung relihiyon para lumakas. Hindi ganon. Ito, hindi to masonry. Diba? Ang masonry, kaya yan parang relihiyon, papasok ka dyan, babayad ka dyan, magre-recite ka ng mga orasyon, para may contact ka, para umangat ka sa negosyo, umangat ka sa society. Mga mason. Dito, kahit kilala nyo, yung mga matitigas dito, hindi yan ang purpose natin. Na contact para yumaman. Magme-member ako ng SGBCI kasi may ano ron eh. May sikat dun eh. Para malakas ang kapit ko. Kasi balita ko marami nang yumaman dyan eh. Sa SGBCI. Hindi yun ang purpose ng church natin. Okay? So, we are born of God, and because we are born of God, we know that whosoever is born of God, sinneth not. Ang purpose natin is to lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Natatanggal dapat. Hindi yung nadadagdagan. Kung ikaw ay dating fornicator, mawala yan. Kung ikaw dating idolater, mawawala yan. Hindi tayo magpapatuloy dyan. Yan po ang nangyayari sa taong born again. Ano pa ang nangyayari sa born of God? That wicked one, sa verse 18, we know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself. Alam niyo yung keepeth himself? You keep yourself safe because you are kept by the power of God. It is, again, a circular thing na nangyayari sa iyo. If you are born of God, you keep yourself pure. You keep yourself in the light of God, in fellowship with God. And what happens? God keeps you saved. So that you cannot help but be saved. And you cannot get out of the kingdom of God even, you will not try, but even through many faults and failures, you are still in the kingdom of God. Because we are kept by the power of God. Yun po ang 1 Peter 1:5. Mga born of God, ganyan ang nangyayari. Pero ito pa isa. We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. Kahit kulamin ka, hindi tatalab. Pag tumalab ang kulam, unsaved ka. Totoo yun. Ha? Pagka pinasok ka ng evil spirit, wala, hindi ka born of God. Bakit? Ang sabi rito, the wicked one toucheth him not. Hindi ka kaya pasukin.
No? Ang dami nang nangyayari ganyan. Merong isang evil spirit na inutusan para patayin yung isang nanay. Tapos, bumalik yung evil spirit doon sa Satanist. Sabi, oh, patay na ba? Hindi ko kaya eh. Bakit? Ang daming anghel na gwardiya. Ganyan po ang totoong save. Pag merong lalaban sa iyo na demonyo, gagwardyahan ka ng mga anghel. Hindi niya kaya. Pero wag mong kakausapin yung mga anghel na gwardya mo. Ha? Bawal din yun. Idolatry yun. Ha? Sabihin mo, Gabriel, diyan ka lang. Ha? Papasukin natin itong masamang lungga na to. Ha? Michael, Gabriel, diyan lang kayo. Ha? Back upan nyo ako. Ha? Huwag mong kakausapin yun. Andun lang yon sa utos ng Diyos. Ha? Silent lang yon. Pero may nangyayaring supernatural sa iyo, kaya hindi ka papatay kahit ilang beses kang pinagtangkaan na. O ilang beses ka ng kontik ng mamatay. The wicked one toucheth him not. Ito ba? And we know that the word of God, that we are of God, and this whole world lieth in wickedness. So, ang ating assurance, kung ikaw ay sa Diyos, dapat hindi ka maapektuhan, hindi ka matatalo ng wickedness ng mundo. Malakas ang hila ng wickedness ng mundo. 'Di ba? Yung dito ka na sumama sa amin, huwag ka na dyan. Bakit ka ba naniniwala dyan sa pastor na yan? Para sa kanila, itong church na to ay asosasyon na tinayo ni pastor. Hindi nila alam, ang church na ito, ang pinuno, si Kristo. Oh. Kaya wala, I am insignificant here. I am just a passing person. This church will continue by the grace of God, even after my death. Because this is not about me, this is about Christ. So, ang sabi po, the whole world lieth in wickedness. Kahit sino maghihila sa inyo para umalis na sa church at sumama sa kanila, sa kanilang wickedness. Sasabihin nyo, hindi, sa Diyos kami eh. Sa Diyos ako eh. Binili na ako ng dugo ng Diyos eh. Diba? I bought with a price. My body is not my own. Ako ay pag-aari na ng Diyos. Kaya hindi na ako sasama sa inyo. Yun ang sagot. Kahit na hindi ka na nila kaibiganin, kahit na mabawasan ka ng negosyo, mabawasan ka ng kaibigan, mabawasan ka ng kikitain. Sipin mo, Brother Jerome sabi, magpapalit ng trabaho para lang maka-attend ng prayer meeting. Di ba? Dahil nami-miss niya eh. Naiinggit siya doon sa mga sa inyo na nakaka-attend. Yung iba, pwedeng umattend, di pa rin na-attend. Pero meron tayong mga members na naiinggit doon sa mga nakaka-attend palagi kahit anong activity. Sana lahat tayo ganun. Because the whole world lieth in wickedness, huwag tayo ma-attract doon sa mga things of this earth, things of this world. Ma-attract tayo doon sa mga may ministry. Doon, yun ang natin, yun ang mindset natin. May mga nanonood ngayon. Naiinggit sila sa inyo kasi kayo andito. In person. Sabi nung isang nanonood, hindi masyadong mapakinggan yung choir kanina. Puro background music. Sayang. Wala ka dito kasi. Ang ganda kanina, di ba? Live. Nakikita namin. Naririnig namin. Kayo background music lang kasi Facebook lang kayo. Kaya next time, be here. So, kahit anong mangyari, pati yung mga bulong-bulong ni Brother John,
RR. Naririnig natin. Oh. Sila, hindi nila naririnig. Pag walang mic, hindi nila naririnig eh. So, di ba? Meron tayong advantage. And those who are just watching, at least they hear the preaching of the Word of God. And that is very good. Pero iba pa rin yung andito tayo. Diba? Iba. You can feel the love. Diba? And you can feel the joy in the Lord. Oh, sana nag-enjoy tayo. No, wala naman ako nakikita antok-antok ngayon. No? Absent yung antok-antok eh. Okay. So, praise God. And we know, we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in the Son, in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So, what do we know? Because we are born again, and this is only for the born again, kaya hindi matatanggap ng iba, reliyon, dahil di sila born again, hindi lang matanggap na si Jesucristo ay anak ng Diyos at Diyos na nagkatawang tao. Hindi na matanggap. Bakit? It takes an operation of the Spirit in the heart and in the mind to achieve that kind of knowledge. Hindi basta-basta yan. Yung natanggap nyo, mga kapatid, na masaya kayo, na naniniwala, at alam nyo hindi kayo naloloko, na si Kristo ay anak ng Diyos at Diyos na nagkatawang tao, yung kasiyahan na yan, yung contentment na yan, yung assurance na yan, supernatural dumating sa iyo yan. Hindi yan sa pagitan ng logic ng pastor. Kung logic lang ng pastor, yan na. Kulang tayo. Diba? Dapat ang pumatayo dito, doctorate degree. With degree in apologetics, with degree in PhD in many things. Marunong sa Greek, Hebrew. Yun lang ang may karapatang tumayo. Kung logic and information ang pag-uusapan. Pero hindi na. Nakokontento tayo sa ganitong arrangement. Bakit? May Holy Spirit kayo na nag-a-assure sa inyo na sinasabi rito, totoo eh. You are born of God. And therefore, that's necessary to believe that Jesus is the Son of God and that He is come. Ito mo, the Son of God is come. Ibig sabihin, meron siyang previous existence. Tapos dumating siya. Diba? Kasi hindi pwede, the Son of God is come. Kung hindi siya Diyos, kung Diyos lang natin, hindi siya dumating. Siya ay pinanganak, tapos naging espesyal na tao. Pero yung term dito, na ang anak ng Diyos ay dumating, ibig sabihin, siya ay mayroong pinanggalingan. At yung pinanggalingan niya, eto na, sa huling statement, Jesus Christ, this is the true God. Ano pa ang kailangan mo kung di ka niwala na Diyos ang ating Panginoon Kristo? This is the true God and eternal life. So, pagka hindi tayo naniwala about the deity of Christ, wala ka eternal life. Or kung hindi mo matanggap, maaring hindi pa kumpleto, no? Pag young Christian ka, born again ka, hindi kumpleto doktrina mo eh. Diba? Onti-onti yan eh. Pero pag dumating yung doktrina na yan, tinuturo sa'yo yan, matutuwa ka kung born of God ka. Matutuwa ka, ay ganun pala yun. Yun pala yun. Na ang Panginoong Kristo, Son of God, and this is the true God and eternal life, you will rejoice in the Spirit with the new information. But if you reject, that means hindi ka born of God. Nireject mo eh. Ay, hindi ko matatanggap yan. Hindi na ako babalik dito.
palsipikado mga mangangaral. But ano ba inaaral natin dito? Ideas ko ba? Hindi, binabasa natin. So, yan po ang mga characteristics and knowledge ng mga taong pinanganak ng Diyos. Kung ikaw ay pinanganak ng Diyos, ikaw ay merong kaalaman na kakaiba sa ibang tao, sa ordinaryong tao. Tayo po ito tumayo.